gamit ng confidential intelligence funds ay isang payag batay sa katotohanan. Speaker Martin, bakit naman nagtatago kayo sa likod ng Secretary General? Magandang araw sa atin lahat, mga kabayan. Napuna nga ni Atty. Panelo ang tila ba pananahimik at pagtatago ni Speaker Martin sa kanyang Secretary General dahil ang kanyang statement na dapat ay sasabihin niya personal o sasagutin niya personal ay ginamit niya pa ang Secretary General ng House of Representatives na ang sabi nga ni Atty. Panelo is nobody. Parang wala naman siyang kapangyarihan diyan sa House of Representatives dahil nga hinamon ni Pangulong Digong itong si House Speaker Martin Romualdez na magpa-audit, mag-open book, maglabas ng kanyang audit patungkol sa paggastos ng pera ng taong bayan at lalong-lalo na itong extraordinary expenses, mga kababayan po natin, na mukhang ito na nga ang dating pork barrel na nawala. So parang iniba lang umanong pangalan. Bakit? Dahil itong expusin na ito, mga kababayan po natin, ay hindi pala kailangan mag-issue ng resibo. Isang napakatinding perma with certification, explanation kung saan ginamit, pero walang patunay, walang official receipt kung saan nila ibinigay ang perang ito. Kaya ang duda ng mga kababayan po natin ay talagang kinukurakot, binubulsa. At ang sabi nga ni Pangulong Digong, ang House of Representatives umano, ang ahensya ng ating gobyerno na isa sa pinakamalakas baga ang korupsyon, mga kababayan po natin. Mga partido ng supermajority. Napansin mo ba kung sino ang naging tagapagsalita nila? Sino? Hindi congressman, hindi speaker, hindi deputy speaker. Nobody among these members of this supermajority coalition, so-called parties, had the courage to speak out against the former president. Ang inutusan nila, yung Secretary General, teka muna, Speaker Martin, bakit naman nagtatago kayo sa likod ng Secretary General? Nag-issue na rin lang kayo ng statement harapin nyo si Presidente Duterte, huwag kayong magtago sa likod ng Secretary General. Sapagkat yun ay pahayag nyo, ba't kailangan pang iba ang paharapin nyo sa media at gumawa ng depensa sa inyo? Pero sasagutin natin, anong masasabi natin sa inyong mga statement? Kasi ang sabi ni Presidente, yung Kongreso, ang the most corrupt. Pagkatapos sinabi niya, na yung pondong yan, para talaga yan sa mga, mga kaaway ng Estado. So ang masasabi po natin, number one, ba't kayo nagre-react? Either you are feeling guilty of the perceived allusion to your institution as the most corrupt, or you're feigning ignorance to the generally accepted and ironclad reputation and savory reputation of your institution. Rightly or wrongly, yun ang pananaw ng nakararami sa ating mga kababayan. Bakit naman yun ang nagiging pananaw ng Kongresong pinakakurap? Hindi po ba sumabog yung katiwalian dyan sa pork barrel, ang daming dinimanda, may mga nakulong, katakot-takot na mga issue na talagang hindi maiiwasan na ang perception ng tao talagang corrupt yung Kongreso. Ngayon, doon naman sa pagbabanta, wala namang binabantahan si Presidente. Sinasabi niya lang yung katotohanan na yung pondong yan para talaga sa mga kalaban ng bayan. Now, if you feel alluded to, any one of you, ibig sabihin, yung guilty conscience, unti-unting gumagapang sa inyong... So, yun po, mga kababayan po natin ang naging komento at paliwanag ni Atty. Panelo. So, ika nga, mga kababayan po natin, bakit sumasagot? Bakit may mga nagpapalabas ngayon ng statement na masama umano ang kanilang loob kay Pangulong Digong na sinuportahan umano nila noong nakaraang administrasyon niya? So ngayon, sinasabi na tila ba nila lahat naman umano
ang mga congressman. Napakasimple lamang yan, mga kababayan po natin. Kung hindi ka naman kalaban ng bayan at kung hindi naman ikaw ang natatamaan, bakit ka magre-react? Dahil ang hinahamon ni dating Pangulong Digong ay si House Speaker Martin Romualdez. Napakasimple. Buksan ang kanyang libro, ilabas ang audit para malaman kung siya ba talaga ay malinis o hindi. At kung wala naman umano siyang tinatagong anomalya, napakadali lang umano humingi ng patawad ni dating Pangulong Digong na siya ang nagkakamali. So napakasimpleng hamon. Bakit pa natin papalakihin? Bakit pa may magsasabi na I stand for the House of Representatives, I stand for the House Speaker Martin Romualdez? So ibig sabihin ba ang nagsasabi ng ganyan, sila ang tinamaan na sila ay sangkot o kasama sa katiwalian diyan sa House of Representatives? At totoo naman ang sinasabi ni Pangulong Digong na ang pondo talaga para sa confidential fund ay gagamitin para sa pagtiktik, para malaman kung sino talaga ang gumagawa ng pagtatraidor sa ating bayan. So yan naman ang purpose, mga kababayan po natin. Bakit pa kailangan ng mga otoridad? Bakit pa kailangan ng ilang ahensya ng ating gobyerno ang confidential fund? Para matiktikan, makabili ng impormasyon na hindi basta-basta nakukuha, kailangan mong isikreto para hindi makompromiso ang buhay naman ng magbibigay ng impormasyon. So sa Department of Education, marami po, mga kababayan po natin, tandaan po natin, ang mga namumundok ay dati na silang napapasama sa ilang mga umano'y aktivista hanggang humawak na ng armas. So yun naman, ang paghahamon umano ni Pangulong Digong ay walang masama, at ang nakita niyang mukhang nakikipagtulungan na itong si House Speaker Martin Romualdez dito sa mga makabayan umano, makabayan block nga ba o para lang sa kanilang sariling agenda. So ito yung sumasagot, mga kababayan po natin, na umano'y tinakot sila ni Digong, kakasuhan nila umano. Sige, kasuhan nyo si Pangulong Digong, titingnan natin, baka lalo pang lalabas ang inyong tunay na pagkatao at talagang makikilala na kayo kung ano talaga ang inyong mga ginagawa. Baka marami pang ebidensya na ilalabas itong si Pangulong Digong. Tandaan natin, mga kababayan po natin, si Pangulong Digong ay hindi basta-bastang Pangulo yan. Napakaraming sumusuporta sa kanya kahit hindi na ito Pangulo dahil sa kanyang ginawa sa ating bansa. Nilinis niya sa napakaikling panahon, 6 na taon lang. Nagkaroon ng reforma sa ating gobyerno, nagkaroon ng disiplina ang taong bayan. So sa ibang bansa, mga kababayan po natin, dekada-dekada ang kanilang ginugugol, nilalaan or kanilang talagang pinaghirapan para magkaroon ng revolusyonaryo, pagbabago. Sa atin, ano lang 6 na taon na, nakikita nyo ba na dapat ipagpatuloy ni Pangulong Marcos at dapat mas mahigitan pa para lalo na mga hindi matatakot ang ating mga kababayan. So yung pagtaas ng ating ekonomiya, siyempre kasama yan, yung paghakot ng mga investor kasama yan. Pero anong gagawin ng investor kung talagang magulo ang ating bansa, lalong-lalo na marami yung mga internal threat. So yan ang gustong ipaalam ni Pangulong Digong, na nakikita niya na mukhang itong extraordinary expenses o yung parang pork barrel na iniba lang yung pangalan ay mukhang hindi nagagamit para sa maayos. Parang hindi nagagamit ang pondo para sa kabutihan ng taong bayan. So napakasimpleng hamon na dapat sagutin ni Speaker Martin. Hindi niya dapat idaan sa kanyang Secretary General. So tama itong sinasabi ni Attorney Panilo, mga kababayan po natin. Harapin niya at siya mismo ang magsasalita. Hindi siya dapat magkukunwari na mabait at nananahimik lamang. Alam na ng tao yan. Wag na kayong magdrama-drama dahil ang tao ngayon ay matatalino na. So hindi nyo na madala-dala sa mga ganong gimmick na kunwari pabiktim pa kayo, na kunwari kayo ang inaatake. Huwag kami. Kaya kung ano po ang inyong komento at opinion, mga kababayan po natin, at kung kayo po ay nagsusuporta kay Pangulong Digong at kay Vice President Sara Duterte, ano po ang inyong opinion patungkol sa pagkukunwaring mabait at tahimik lamang ni Speaker Martin Romualdez? Lagay niyo na po sa ating comment section. Maraming salamat, mga kababayan.